maimbuntag sa tanan. Ang balaang kasulatan nagaingon, ang mudangop sa labing gamhanan, ang magpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhanan. Makaingon sa Ginoo, ikaw ang akong manalaban ug tigpanalipod, ikaw ang akong Dios ug kanimo nagsalig ako. Atong awiton ang awit sa tugyan sa atong kagalingon o pagpangayog kapasayloan sa atong mga inadlaw-adlaw nga atong nahimong masaya. Atong awiton sa imong kiliran. Yes, Lord. Yes, Father God. Yes. Sa imong kiliran, O Diyos, buot kong mahadon. Himo akong atakos sa imong atubangan. Hugasi ang mga sala ko sa hamilinga dugo mo. Himua akong atakos, O Diyos, sa pagdul ka nimo. Hugasi ang mga sala ko sa hamilinga dugo mo. Himua akong atakos, O Diyos, sa pagdul ka nimo. Atong awiton ang pagtugyan sa atong pagabuhaton karon, sa atong pagsimba ug atong daygon siya. Kay siya ang angay dalaygon hangtod sa kahangturan. Atong awiton ang itugyan ko ang tanan. Ginoong Diyos. Ginoong Diyos, magbubuhat sa kalibutan. Gamhanan ka, hari ka sa tanang butan. Way makalabaw nimo sa imong gug magkaayo. Imo gayud nga gipakamatyan ako. Ginatugyan ko ang tanan sa tiilan mo amahan, tungod ikaw ang naghatag kanakong kaluwasan. Angay kang pasalamatan, simbahon ug pasidugan sa pagdaig sa katawan. Unsay angay nga igabayad ko kanimo, ang bahandi angay bang ibayad ko.
tanan ihalad ko. Ginatugyan ko ang tanan sa tiilan mo amahan, tungod ikaw ang naghatag kanako og kaluwasan. Angay kang pasalamatan, simbahon og pasidunggan sa pagdaig, sa pagdaig sa katawhan. Amen. Ato ta sa atong mga pagampo. Magampo ta. Lord, aniya kami. Kay buot namo nga simbahon ikaw. Ikaw ang among bugtong manluluwas og tigpanlipon. Ikaw ang among kalig-on. Ikaw ang amo sa tanan. Busa kikinahanglan kanamo dili lamang sa among pagsimba kanimo karon kun dili sa takna nga tanan. Ikaw ang una kanunay namong gikinahanglan. Gikinahanglan kanamo sa tanang gutlo sa among kinabuhi. Bisan pa Ginoo sa among mga balatian sa lawas, Lord. Amo kining ginatugyan kanimo nga sa ngalan ni Jesus, ikaw kini mag-ayo kanamo. Bisan pa sa uban namong mga kaigsunan nga nagkinahanglan karon kay tungod sa ilang mga kawadon, among itugyan diha kanimo nga ikaw Ginoo mag-provide ka kanila, maghatag ka kanila, mag-aayo ka silang mga balatian sa lawas ug ingon man ikaw ang among simbahon hangtod sa kahangturan. So Father God, salamat kaayo ning kahigayunan, Lord, nga imong gihatag kanamo aron kami amahan, makaday kami kanimo, magasimba kami kanimo hangtod sa kahangturan. Ikaw ang among Dios, ikaw ang naghatag kanamo kanunay sa kalig-on. Ikaw ang nagauban kanamo sa matag gutlo sa among kinabuhi. Bisan pa amahan sa mga daghan kaayong mga kakulian, ikaw nagalikay kanamo. So Father God, amo ikang daygon, amo ikang pasalamatan og sa among pagpadayon sa among pagsimba diha kanimo. Among gitugyan kining tanan Ginoo nga ikaw Ginoo ang among pagadaygon. Salamat ning kabuntagon, Lord. Og kining tanan among ginatugyan sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. Ato nga witon ang How Great Thou Art. Unsa man kamatinud-anon kanimo Ginoo among itugyan diha ang tanan. Unsa man Ginoo ang kaayo sa imong kinabuhi, ang kaayo kanamo aman nga imong gihatag sa matag adlaw. Ato nga witon ng How Great Thou Art. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the words that hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God today. How great thou art, how great thou art. Went through the woods and forest glades I wander, and heard the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and heard the brook, and felt the gentle breeze, then sings my soul,
my Savior God, today. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, today. How great thou art, how great thou art. When through the world and when I thank that God is Son not sparing, sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, have bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, today. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, today. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, today. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, today. How great thou art, how great thou art. Amen. Maminaw ta sa mensahe nga pagkadadon sa atong pastor. Good day to everyone. Indeed, our God is great. Amen. He's greater than our problems. Amen. Even if our world today is ravaged by problem which is so difficult so far, yet our God is greater than our problem. Magampo ta, amahan ania kami karon Yes, Lord. kay amo kang simbahon diha sa mga awit, diha sa pagampo o sa imong pulong nga among pagatunan. Amahan tudloi agaka ang imong alagad nga maoy imong gitugyanan nga magadala sa imong pulong. Kay wala ako'y arang mahimo o Dios kung imo akong pasagdan. So Father, among itugyan kanimo ang tanan nga among paghimuon karon ingon man sa mga pulong nga akong pagalitupon. Akong pagampo o Dios nga ikaw una sa tanan mahimaya ug among mabati ang imong presensya sa among panimbahon karon ning kabuntagon. So Father, we praise you and we thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Amen, dalaygo ng Diyos. Ang atong basihanan sa mensahe nga gipadala sa Dios kanatong tanan karon
makita sa Salmo 125, versikulo 1 paingon sa 3. Psalm 125, verses 1 to 3. 1, 2, and 3. Amen. Og mao kini ang pulong sa Dios. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken, but endures forever. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds his people, both now and forevermore. The scepter of the wicked will not remain over the land allotted to the righteous, for then the righteous might use their hands to do evil. Father, panalangini ang imong pulong nga among pagatun-an karon o Dios. Pakigsulti kami amahan diha sa gahom sa balang espiritu nga mo'y among hingpit nga magtutudlo. Yes, O Father God, salamat o Dios kay ikaw magasulti ka na mo karon sa mga kamatuoran nga makahupay sa among mga problema, ilabi na nining current crisis tungod sa COVID-19. Amahan, ibutang sa among kinabuhi, diya sa among salibutan o kasing-kasing ang pagtuo. Kanimo, ang among buhi nga Dios. Aron mahimo, nga ang tanan nga mga suliran o Dios, nga misungog ka na mo karon, mahanaw mapapas, tungod sa imong mga saad, bisan pa ni ining salmo nga among pagatun-an karon. So Father, bless each one of us. Panalangini kaming tanan o Dios, samtang kami magbasa o makapamati sa imong pulong. Father, we praise you and we thank you once again. In Jesus' name, Amen. Dalago ng Diyos. Maigsuon, gikan sa atong teksto sa Psalm 125, verses 1 to 3. Akong himo ang titulo sa atong sa mensahe sa Diyos kanini kapuntagon, ang saad sa Diyos sa makanunayong pagbantay o kasiguruhan. God's promise of abiding security. Gibase lamang kini mga igsuon sa Psalm 125 verses 1 to 3. God's promise of abiding security. The abiding security of the people of God or the believers is fundamentally founded, gipasikat, on the nature, kinaiya, and personalidad sa Dios. Ug sa pagtuo, and the faith of the people of God or the believers. Duha ang basihanan ni ining seguridad nga atong pagisgutan karon, ang kinaiya o personalidad sa Dios ug ang pagtuo sa mga katawhan sa Dios. Other elements of abiding security follow as a consequence. How about those who do not believe or trust in God? Kasali ba sila dito? We can answer this question under the topic, the works of God, which is beyond our scope today. And so we proceed. On the nature of God, we need a little study about the essence, pagkamao, and the attributes of God, ang characteristics, ang kinayahan sa Diyos. Then we will know the true God.
atong masabtan kung kinsa ang tinud nga Dios, who alone is worthy of our worship, nga siya lamang ang angayan sa atong pagsimba, sa atong pagdaig ug sa atong pag-alagad. The attributes of God fall into two divisions. The first is attributes of God as pure essence or being, nga adunay 5. Let me see. Adunay 6 kabahin. Self-existence, eternity, immensity, spirituality, personality, and unity. O ang ikaduha nga bahin mao ang attributes of God as an active being. And the attributes of God as an active being is again divided into 2. The non-moral and the moral attributes. The non-moral attributes are the following: the omniscience of God, the omnipotence of God, the omnipresence of God, and immutability. Ang Diyos nakahibalo sa tibuok natong kinabuhi, sa atong huna-huna ug sa tanan. Omniscience, omnipotence, labing gamhanan ng Diyos. Omnipresence, ang Diyos ana sa tanang dapit. Immutability, ang Diyos walay pagkabalhin. Gikan sa panahon ni Adam, ngadto kang Noah, ngadto kang Abraham, ngadto kang Isaac and Jacob, walay pagkabalhin ang Diyos hangtod karon. Ang Hebrews 13:8 nag-ingon, the Lord Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Walay pagkabalhin ang Diyos. And the moral attributes, marami dito. Ang una ay the holiness of God, ang pagkabalaan sa Diyos, followed by righteousness and justice of God, pagkamatarong sa Diyos, followed by the love of God, ang gugma sa Diyos. And this will end up to the sovereignty of God. Okay, so medyo marami ang the moral attributes, pero hindi ito ang ating topic ngayon, mga kapatid, no? So, I just mentioned this because I would like to share to everyone nga tingali aduna pay kalibog kung kinsa man ang Dios, nga ang tinuod nga Dios nahibalo sa tanang mga butang. Ang tinuod nga Dios anaa sa tanang dapit. Ang tinuod Dios gamhanan sa tanan. Ang tinuod nga Dios nakahibalo bisan pa si mong una-una o si mong kasing-kasing. Ang ikaduha nga bahin karon sa atong pagatun-an mao ang atong pagtuo about faith. A question is usually asked, what is faith? Unsay pagtuo? Og kini gipangutana sa usa ka Sunday school teacher. The Sunday school teacher said to the children, what is faith? A young girl answered quickly, believing something you know it is not true. Is this your definition? That many non-believers feel this way is not surprising. Kung ikaw dili magtuto sa Dios og mao kini ang imong panguna-una about faith o may tungod sa pagtuo, dili kay bulungan. But that many believers overtly, meaning dayag, o tataw, o secretly, sa tago, mo kini ang iyang pagtanaw sa Dios. This is tragic. Trahedya sa usa ka magtutuo. Or dreadful, makalilisam. The Bible says in Hebrews 11:1, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Question: can the girl above understand this? Is it necessary to understand the meaning of faith so that we may believe?
The Bible has something to say about it. Naa sa Roma 10:17 nagingon, busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe o ang nabati gikan sa pulong ni Kristo. I think it is clear, busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe o ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. The problem with faith throughout the world is that people do not like to listen. Ug sa Acts 31:32, saligi ang Ginoong Jesus ug maluwas ka. Lakip ang imong panimalay. In English, believe in the Lord Jesus Christ and you and your family will be saved. Og sa verse 32, sa verse 32, unya siya og ang tanang sakop sa iyang panimalay giwalihan sa pulong sa Dios. So, I think this is this your balance. Ang pagtuo nagkubikan sa pagpamati, apan kinanglan nga na ay magwawali. Bahin sa pagtuo, bahin sa Dios o sa uban pa nga mga kamaturan nga anaa lamang sa Biblia na dili nato makatunan sa bisan unsang isunulat sa labing mga banggitan nga magsusulat sa tibuok kalibutan. So as we study today, Psalm 125 verses 1 to 3, I pray that the Holy Spirit will teach us who is the God who can give us abiding security. Kinsa man kining Dios nga makahatag kanato og makanunayong seguridad o pagbantay. Who can give us stability, kalig-on sa atong pagkinabuhi. Especially kung adunay mga suliran sama karon. And protection. And what is God's only basis for affording us this abiding security. So mo kini atong tun-an kinsa maning Dios nga atong gituuhan. So there should be a balance now between our faith and the object of our faith. Apan ang pangutana nga mosunod sumala sa atong title, sa atong mensahe, God's promise of abiding security. Ang saad sa Dios sa makanunayong pagbantay o kasiguruhan. So ang pangutana, what are the promises of God on the basis of Psalm 125 verses 1 to 3? I should be clear about this, mga igsuon, tungod kay ang Biblia puno sa mga matahom nga saad sa Dios alang sa mga nagtuo kaniya o alang sa mga nagtuo kaniya nga adunay kahadlok sa Dios. I would like now allow me to say this, even if maybe it is hurting that there are believers but they don't have fear of the Lord. On the basis of Psalm 125 verses 1 to 3. So atong discussion, ilimit na to migsoon. Ibalo ko nga daghan kaimog na sa ulo nga mga saad sa Dios sa Biblia. Apan atong i-focus ang atong attention, atong pagtuon, dinining tulo ka bersikulo under Psalm 125. First promise, unang saad, lig-unon ang katawhan sa Dios pinaagi sa ilang pagtuo. God secures His people by their faith. God secures His people by their faith. Og makita nato ni siya sa Psalm 125 verse 1 nga nag-ingon, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken or be removed in the King James Version, but endures forever. Who will experience the first promise? Those who trust in the Lord. Those who trust in the Lord.
are like Mount Zion which cannot be shaken, but endures forever. Atong masabtan kini medsuon kung atong balikan ang atong mga mensahe sa miaging mga Domingo. Pananglitan atong balikan ang Psalm 27 verse 1. Nag-ingon, the Lord, capital L, capital O, capital D, meaning Yahweh in Hebrew, Jehovah in English form, in Ginoo sa Cebuano. Ang tanang letters ni ini puros capital. I hope we'll try to differentiate the word Ginoo or Lord in the Bible. Because in the Bible there are two main spelling of the word Lord. Ang una nga ato karong gisgutan capital L, capital O, capital D. And there are also we can find also in the Bible capital L O R D. In our usual usage, we have also small l, small r, small o, small r, small d. We take this one here. So in Psalm 27 verse 1 nagsulti, the Lord Yahweh, Jehovah Ginoo, is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid? Mukni ang mga pulong nga ania sa Psalm 27 verse 1. Ngano man nga nakaingon man si David nga the Lord is my light and my salvation, o nakaingon man siya nga the Lord is the stronghold of my life? There's only one reason, because he believes in the true God. He believes in the true God. So muna nga karon sa atong panahon, ang usa ka tawo nga magkiingon nga ang Ginoo maoy akong kusog, nagpasabot nga siya nagtuo sa Ginoo. Ang Ginoo maoy akong kaluwasan, ang Ginoo maoy akong kinabuhi. In the person of Jesus Christ. So because David trusts or believes in the Lord, that is why David reposes in God's guardianship. Verse 1. Wa asay kadlukan tungod kay ano day Dios nga nagbantay kaniya. Og si David usab ravishes in worshiping the Lord. Nga makita nato sa verse 4 of Psalm 27. Og sa verses 7 to 12, David rejoices in prayer. Og sa verses 13 and 14, David relaxes in waiting for the will of the Lord. His faith strengthens him to wait. Brothers and sisters in the Lord, it is difficult to wait without faith. Walay makagwanta sa paghulat sa kabuton sa Dios kung walay pagtuo. So, this is the faith of David. That's why the faith of David frustrates fear. Aron tag masabtan paghihapon nato mga igsuon unsay pagtuo in the Old Testament. In Psalm 92 verse 2, Psalm 91 verse 2, rather, the psalmist says, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. Ngano nakaingon man ang salmista, dili si David, ang nagsulat sa Psalm 91. Usa ka salmista. Ngano nakaingon man siya nga the Lord, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. Siya akong dalanpanan. Siya ang akong taguanan. Why? Anaa sa ikaduha nga bahin. Sa bersikulo, nag-ingon ang salmista, my God, in whom I trust. So nakaingon ang salmista nga ang God, my God, or the Lord, who is my refuge and my fortress, because he believes in the Lord.
And that is why in Psalm 91, the believers is promised with security in this world and even in the life to come. And even in the life to come. So mabalik ta sa Psalm 125 verse 1 na nag-ingon, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken, but endures forever. Mulungtad hangtod sa kangturan. Nagatudlo kini mga igsuon sa kinabuhi sa mga katawhan sa Dios nga gisecure, gipalig-on, pinaagi sa pagtuo sa Dios. Pinaagi. Psalm 125 verse 1 teaches us that the lives of God's people shall be secured by faith in the Lord. How are they secured? They cannot be shaken, according to Psalm 125 verse 1b, or removed in the King James Version. So neither the enemy, nor by all subtlety, kaigmat sa kaaway, o ang kusog sa kaaway, o sayawa makatarog sa magtutuo. What a promise! Because they are like Mount Zion, which cannot be removed. Ikaduha, how are they secured? They shall abide forever in the grace, love, and power of God. This security is abiding security because this is at all times. In times of peace, in comfort, or in trying and difficult situations like what the world today is experiencing and fighting against the COVID-19 pandemic. But, brothers and sisters in the Lord, God promises us abiding security for us who believe, who trusts in the Lord. Do you believe in the Lord? So problem is solved. Really, do you believe it? Amen, I believe it. Second promise, palungtaron ang katawan sa Dios, pinaagi sa Dios nung panalipod. Sa ato pa mga igsuon kay naahisgot magpanalipod, dili kalikayan nga ang katawan sa Dios sungugon usahay sa mga pagsulay sa kinabuhi. God stabilizes His people by divine protection. Og mo kani ang gisulti sa Psalm 125 verse 2. Sama nga ang Jerusalem gipanilitdan sa kabukiran, ang ginuusab manalipod sa iyang katawhan karon og hangtod sa kahangturan. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds His people both now and forevermore. Psalm 125 verse 2. Therefore, by faith in the Lord, they shall be safe under God's protection from all trials. Bisan panining COVID pandemic. Nga naman, as Jerusalem has natural fastness and fortification in the mountains that surround it, those mountains not only sheltered Jerusalem from winds and tempests, and broke portions of them, but made it also very difficult of access for the enemy. Such a defense is God's providence for His people. So let's be positive. So on bisan paniining COVID-19 pandemic, let us not lose hope. However, we must be prepared. How do we prepare? Believe, trust in the Lord. Believe, trust in the Lord. Tumuo ka, og saligi ang Ginoo. Atong makita nga gikan dinhi sa verse 2,
adunay mga karakteristik ang maungap saad o promise sa Ginoo. Ang una, God's protection is complete. Kumpleto ang God's protection sa mga magtutuo, sa mga nagsalig sa Ginoo. Unsay karakteristik nining nagtuog, nagsalig sa Ginoo? They follow the will of the Lord. So kung naamay mga magtutuo nga usahay mahulog sa gahong basin baya, dili na kabubuton sa Dios. Kung kabubuton man sa Dios, it is what we call the permissive will of God. Ngano nahulog ka sa gahong tingali, wala ka magsubay sa dalan nga buot sa Dios nga imong subayon. However, if you look at Psalm 112 verse 2, God's protection is complete. The Lord surrounds His people on every side, like the mountains of Jerusalem. They surround and secure Jerusalem. So there is no gap in this security that the Lord is providing us. What a security! Why can God do this? Because God is omnipresent, because God is omnipotent, because God is omniscient, and God is immutable. No other God can do this. Is your God omniscient? Is your God omnipresent? Is your God omnipotent? And many answer yes, Pastor. Ana, bagit siya mong kasing-kasing. Ang omnipotent sa God, ang omniscient sa God, o ang omnipresent sa God. So kung ituo ka nga, God is omnipresent, mga igsuon, di na ka magpasalipod sa ngit-ngit, aron mo himog dautan. That is the proof that you know and understand and you believe God's omniscience. Dili na ka magpasalipod o mga kasagingan o kakawayanan. Because you know that God is there. What a security! So the people of God have nothing left for them to do. Tungod kay wala may gap ang security sa God, nag-surround man sa iyang mga katawan in every side. So wala na himuon ang mga anak sa Diyos? Wala na? No! There are many things that the believer must do to grow in his relationship with the Lord and to prove his faith in the Lord. What are these things? I have enumerated here many. I have done this also. First, listen to the word. Second, read. Basaha ang pulong sa Diyos. Ikatulo, tune is, study the word. Ikapat, memorize the word as far as you can. Wala ko mingon nga memorize ang tanan na. As far as you can. Then, sunod, meditate. Pamalandungi ang pulong sa Diyos. Kung ikaw namati sa pulong sa Diyos, ikaw nagbasa sa pulong sa Diyos, ikaw nagtuon, og nagsagulo, og namalandong sa pulong sa Diyos, og aduna kay nasabtan sa kaubuton sa Diyos, then apply His word. And I tell you, dili ka magmayo Diyos. Dili ka magmayo sa Diyos. Kay ang Diyos, manalangin kanimo. Psalm chapter 1 verse 2, His delight is in the law of the Lord, and in His law He meditates day and night. He will be like a tree planted by streams of water, which bears fruit in season, whose leaf does not wither. Important sentence. Whatever he does prospers. The formula for success in the Christian life. Psalm chapter 1 verse 2. Okay? And then worship the Lord. Kung pwede, walay palta. Kung pwede, attend a prayer meeting.
Kung dili magka-attend, at least dili nimo i-miss ang personal quiet time and prayer. And then ang pinakanindot na I believe it is the most difficult for every believer, or for almost all believers rather, is preach the gospel. 2 Timothy 4:2, preach the gospel in season or out of season. I'm guilty of this. I would like to accept the fact. I'm guilty of this because I usually find comfortable circumstances before I share the gospel. But the Word of God says, preach the Word in season or out of season. Ikaduha, ang una, God's protection is complete. Ikaduha, God's protection is continuing and abiding. Dili lamang karon kung dili hangtod sa kangturan. Nga naman, ang verse 2 nag-end with few words, but very pregnant words, very fertile words, both now and forevermore. Both now and forevermore. Karon og hangtod sa kahangturan. Og ang verse 1 nag-ingon, endures forever. Ang Psalm 125 verses 1 and 2, wala lang siya maghisgot sa kinabuhi sa magtutuo, samtang ania pa kita nining kalibutana. Yes, O Lord. Yes. This intimates that the promises of the stability and security of God's people work in this life and in the life to come. Amen. Dalago ng Diyos. An abiding security indeed. For whom? For believers in the Lord. For those who trust in God. For those who believe in the Lord Jesus Christ. The third promise. Salipdan ang iyang katawhan batok sa dautan pinaagi sa Diyos nung panalipod. God shield His people against evil by divine protection. Dili pa tawo pa rin magsuon. So dili day kahibugnan nga ni ay COVID. Og sa 14th century na gitawag og Black Death, which also ravaged the world for many years. Og sa 1918, adunay gitawag og Spanish flu, Spanish flu, no? Which killed millions of people. We have to pray that the COVID-19 will end as soon as possible. But I believe this will not end if people does not wake up or do not wake up. Because the COVID-19 pandemic is a warning, especially to those who do not believe in the Lord, especially those who are not yet ready to go with the Lord when the Lord Jesus Christ will come. Dili ni panghadlok may soon, but this is a fact. I don't want to mention about the signs of the times because I am not so well-versed about the signs, but I believe the signs will be happening, but Christ will just be coming soon. How soon? We cannot. So meaning to say that even if we are believers in the Lord, even if we trust the Lord, aduna gyud mga alantuson. Nga naman tungod kay sama sa flood, in the time of Noah, it intended to wipe out the evils in the world. Kung ato po ka, okay, sa Sodom and Gomorrah, again, Sodom and Gomorrah were destroyed because of the evil that people were doing. So dili surprising may gisuon nga adunay mga pagsulay nga sama ni ini apan adunay saad ang Dios. Sa lipdan
Ang iyang katawhan batok sa dautan, pinaagi sa Diyos nung panalipod. God shield His people against evil by divine protection. So mao nga ang versikulo 3 sa Psalm 125, sa unang party, 125, Psalm 125 verse 3a, nagingon ang mga dautan dili kanunay maghari sa yuta sa mga matarong. The scepter of the wicked will not remain over the land allotted to the righteous. Dili kanunay maghari, meaning to say nga ang kagubot, ang kalisod, ang pag-antos nga gihatag tungod sa dautan. Amig so nang dautan karon dili na katong picture ni adto of a person who is so ugly, wearing black og naay sungay. Ang mga dautan karon danay ang uban intelihente pa kay kanato, apan they are used by the devil to sow evil schemes nga pati ang mga magtutuo maangin. However, what is needed is our steadfastness, nga kita magmakanunayon sa atong pagtuo. Walay pagputat ang atong pagtuo. Nga naman, just read 1 Corinthians 15:58. Okay? So, therefore, God promises that the troubles of God's people shall not last longer than what God's people can bear. This is familiar. I would not elaborate this thing here because we memorize 1 Corinthians 10:13 about temptations. God will always give us a way out. The only problem is that sometimes we do not acknowledge the way given by the Lord for us to escape temptation. Kita pa usahay ang magplano aron tintalon ni Satanas. However, the Lord is not a liar. Matod pa sa Numbers 23:19. God is not a man that He should lie. Mapildi yun nato ang plano sa dautan. Sa diha nga kita magpabilin diya sang pagtuon. And we are always sensitive through the word. Kay diha sa pulong makita nato nga adunay way of escape sa tanan nga tentasyon. So dili mo last og long ang pag-sow og troubles sa mga dautan. So una tay duha ka mga punto. Ang gahom, the scepter of the wicked may come. Muabot gyud. Talagsaray mga magtutuo o tao nga wala makasinati og mga alantuson samtang buhi pa din kalibutan. So, the scepter of the wicked may come, may fall upon God's people. The scepter of their power may oppress them. Usahay daog-daugon pa ang katawhan sa Dios. The scepter of their anger, labi na kung ikaw dili mamati sa dautan, may vex, samukon ka o sakiton ka. So mao kini ang gihimo karon sa COVID-19. Sa COVID-19 gisamok ta, givex ta, gitorment ta. It may fall upon their persons, sa atong lawas, sa atong mga kabtangan, our estates, sa atong mga freedom. Unsa mga freedom karon, daghang nagbagolbol kay di na kasuroy og gabi. Di na kalakaw bisag asa. Kung curfew na, bisag na apay quarantine pass, dakpon gyapon sa police, no? So, freedom. Di sa manigikan. Gikan sa devil. Di inigikan sa atong Dios. Okay?
sa atong pamilya. Nga naman, ano itong miyaging simana, I happen to come across, kaya akong asawa kusog man nga open sa iyang Facebook o sa iyang messenger, adunay babaeng nga Pilipina nga nag-work as a nurse dito sa US o giatake na sa COVID. And I believe a few hours after dalhon na siya dito sa ICU o tagaan na siya og kanang respirator. Maglisod na siya paginawa apan I hope nga gidungog sa Dios ang iyang pagampo. Ngayon siya ayon gid ko sa Ginoo niini, and next year papa ug mama bubalik ko sa Pilipinas. Kay matapos akong kontrata. Kaluoy kay ko sa babae, apan labaw ang kaluoy sa gidikanan sa babae. Nganya sa Pilipinas nga dili gani makapadungog sa ilang mga pulo nga anak gimahal ka namo. Fight on, live on, kay gigugma ka namo. I was touched by that video. So hatod karon nagapangita ako og testimonies nga gikan sa US nga kadtong babayhana unta mabuhi pa. Yes. So natay mga families nga na-vex, na torment because of the devil's work. Yes. Atong mga panimalay, posible nga ma-appeal ni ini. And anything that falls upon us, upon God's people, apan adunay usa ka nindot kayong kamaturan, only it cannot reach our souls. Ang iyang lawas po din niya nga madagmalan, masakit, masamok ang atong una-unag kasing-kasing, apan kung kita hugot na nagtuo sa Dios, dili matandog sa kaaway. Amen. Mga igsuon, let's hold on to our faith in the Lord. In the true God, sa tinuod nga Dios. Unsa man ang mahitabo sa kalibutan, unsa man nga kagubot, unsa man nga kalison, timani mga igsuon, nga ang tao adunay lawas og kalag og espiritu. Ang lawas mo balik sa yuta, apan ang kalag og espiritu mo balik siyang magbubuhat. Maigsuon, let's hold on to our faith. Kay dili niya matandog ang atong kalag og espiritu tungod kay kita mituo kaniya. O kita mo balik kaniya. Magig-uban kaniya dito sa langit sa walay katapusan nga kalipay. Amen. This is not wishful thinking, mga igsoon. This is not wishful thinking, but is the truth. This is the truth. Nga naman, it is impossible nga ako sama ra sa akong iro. Nga akong mamatay na, ilubong o sahay, himuong kaldereta, walay hugkas na. There is no, you'll not remember again your dog that dies or your cat. Pero ang tao, bisan unsa ka pobre, handumon niya. Because instinctively, anaas atong una-una, kay kini gibutang sa Dios nga ang tao adunay kalag og espiritu. O kining kalag og espiritu matod pa sa Genesis 2:7. Gikan sa Dios. O ang atong lawas gikan sa abog matod pa sa Genesis 3:19, kay abog ka man gikan sa abog o sabi ka mo pauli. Sa ato pa kay ang atong kalag og espiritu gikan man sa Dios pud mo pauli. Timan ikini maigsuon. This is true. By faith, God secures us. God secures us. Kay dili matandog ang atong kalag nga nagatug nagasalig sa Dios pinaagi sa bisan unsa pa nga calamity, bisan unsa nga pagsulay nga ihatag sa kaaway kanato. Although there are times nga God, according to James chapter 1, starting from verse 2, muhatag kanato og trials aron kita mahimo nga malig-on og mo mature sa atong pagtuo. Amen. Upon this is different. This is a trial different from what the devil is trying to sow, so that the people of God will lose their hope and therefore cast off their faith in God. Igsoon, ayaw yun isalikoy ang Ginoo.
tungod kay ang Ginoo ni higugma kanato. Amen, dalaygo ng Dios. Number 2, it is promised that though troubles, trials, tribulations may come upon them, it will not rest there. Dili gyud magdugay. Believe gyud magdugay, it will not rest there. Verse 3, it shall not continue so long as the enemy's design. Ang kadugayon sa COVID-19 pandemic, dili according to the design of the devil, but it is according to the power of God. Through the prayers of the believers, the faith of the believers. This is what the world now needs, brothers and sisters in the Lord. Pagtuo sa tinuod ka Diyos. Amen. Dalay ko ng Diyos. Dalay ko ng Diyos. Yes, O Father God. So, ang katawan sa Diyos, dili mahadlok. Tungod kay ang katawan sa Diyos, adunay pagtuo, sama sa pagtuo ni David. Pagtuo ni David, nga mukawang o mupakyas o mupawala sa akong kahadlok. Yes, O Father God. Salamat, O Diyos. Yes, O Lord. So, this is the promise of the Lord. But God will cut short the works of the devil in his righteousness. So we come to the Lord by faith. Og matod pa sa Psalm 37:2, ang gibuhat sa dautan sama sa sagbot nga malaya, sama sa tanom nga mamatay. Og sa verse 10 sa Psalm 37 nagingon nga ang dautan dili gyud mulungtan. Dili tinuod ang giingon nga kung dautan ka, dili ka mamatay. Karon obserbahi, ang mga dautan mo'y unang mamatay. Usually. And that is what the Bible is telling us. Yes, O Father God. So will cut short. Og sa dili pa kini mohunong, God will always make a way of escape. Provided the object of our faith is God. So now we come to the conclusion. We come to the conclusion, nining kabuntagon mga igsuon. Ang atong gitun-an karon may tungod sa atong pagtuo ug sa tumong sa atong pagtuo nga mao ang buhi nga Dios. Who is the object of our faith? Kinsa man ang tumong, kinsa man ang atong giampuan, it should be the true God. The Lord is the only object of our faith who can promise us abiding security. To have faith in anyone else or in anything else is disastrous. When it comes to your salvation, to our salvation, only Jesus Christ is worthy as an object of your faith. Ang atong pagtuo, aduna lamay bili kung ang atong gituuhan gamhanan. Ang gamhanan nga Dios. Our faith is as valuable as the object of our faith. Those who trust, therefore, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be shaken. Which cannot be shaken. Aduna ba'y example ni ini na makita nato sa atong kalibutan karon? Maybe there are. Pero mukutlo ko og usa ka example nga gikan sa Biblia kay mao kini ang pwedeng atong basahon tanan. Biblical example about the faith of a believer in the object of his faith.
And this is Habakkuk's faith and his faith in the Lord na makita sa Habakkuk 3:17 to 19. Nga nagingon do the fig tree does not bud, and there are no grapes on the vines. The olive crop fails, and the fields produce no food. Though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior, the sovereign Lord, the object of Habakkuk's faith, is my strength. Mo'y akong kusog. He makes my feet like the feet of a deer. He enables me to go on the heights. Katong dili pa kay familiar ni ini, ako gihangyo nga ato ning pamalandungan sa ato mga Biblia human nining atong mensahe. Here the Lord, the sovereign Lord, is the only object of Habakkuk's faith. Thus his assurance is born of the living faith of Habakkuk, which these verses so beautifully express. Unsa may gisulti in summary, nag-ingon kining tulo ka bersikulo 17, 18, and 19. Though everything which humanly speaking supports life may fail, yet the believer can always rejoice in the Lord. Amen. Though everything which humanly speaking supports life may fail, yet the believer can always rejoice in the Lord. Abiding security does not mean we are free from troubles and vexations, but because of God's security, stability, and protection, ang tanan nga adunay pagtuo will always come out victorious. Ang tanan nga magtuo ngo gula gayud nga mananaog kanunay. Why? Because the work of the devil cannot reach our souls. So come to Jesus Christ today. If you have not believed in Him truly and accepted Him as your personal Lord and Savior, today is the day of salvation. Yes, today is the day of salvation. So I will ask the question for everyone: have you trusted Jesus Christ as your personal Savior and Lord? In Him alone is our abiding security rests. Anaalang kaniya, mao nga sa Matthew 11:20-30 ngan siya, dali kamo nga gibug-atan, kay papahulayon ko kamo. Yes, in Christ there is rest. In Christ there is peace, according to John 14:27. Si Kristo lamang ang makahatag kanatog kalinaw, kaliwala sa kaguliyang o kagubot sa kalibutan. Sa mga igsuon, tuohi og dawata si Kristo nga manluluwas og Ginoo sa atong kinabuhi. Aduna ko i-share kanimo nga pamaagi nga dili lisod kaayo gituyo kani sa Dios nga sayon ra ang pagdawat kaniya nga manluluwas Ginoo sa imong kinabuhi. And I have here an outline. Ang first thing, ang unang nga butang nga imong himuon mao, nga imong ilhon nga ikaw nakasala batok sa Dios. Karon dayon. Remember that the Word of God says in 2 Corinthians 6:2, today is the day of salvation. Sa diha nga ikaw kanising-kasing nga moilang nga ikaw nakasala batok sa Dios, ang sunod mao nga atong hinulsulan ang atong mga sala. Repent of your sins. Pinagi pagsulti kaniya nga Lord, gihinulsulan ko na ang akong tanang mga sala batok kanimo. O gikan karon, musad ako
nga dili na ako magkinabuhi sa maunga sala. Humani mo ni himua ang ikaduha is believe. Unsa may tuuhan nato kang Jesus Christ. Believe that Jesus Christ is the Son of God, Mark 1:1, and He is the only Savior. Siya lamang ang bugtong manluluwas. He died and paid the penalty of our sins on the cross. John 19:30. He was buried and rose again from the dead. Nabanhaw siya gikan sa mga patay. Kung imo kining gituan, maigsuon, then dawata siya, confess. Matod pa sa Romans 10:9 and 10 and 13. If you confess with your mouth, Jesus is Lord, nga si Kristo Ginoo, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Isulti karon sa tabangan sa Ginoo, nga nagtuo ko nga si Hesus Kristo Ginoo. Og siya nabanhaw, og napasudlo nako siya sa akong kinabuhi. Siya ang himo na kong hari sa akong kasing-kasing. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. And verse 13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Meaning to say, ang tanan nga magatawag sa ngalan sa Dios, sa ngalan sa Ginoo, diha sa kinasingkasing nga pagtuo, maangkon niya ang kaluwasan. Mga igsuon, invitahas si Kristo. Kung ikaw buot nga mudawat kaniya. Kaya sa ako mga igsuon, mga higala, nga ikaw nagtuo na kang Kristo. Apan tingali wala pa gayud nimo. Mabungat sa imong baba nga Ginoo, pasudlon kanako sa akong kinabuhi. Og himuon kanako nga hari sa akong kinabuhi, kay ikaw man lamang ang bugtong manluluwas nga maghahatag kanako og kinabuhi nga walay katapusan. Yes, O Lord. Amahan, salamat kaayo sa imong mensay karon ning kabuntagon, O Dios. Akong pagampo nga ang imong pulong magatuhop sa among mga salabutan ug kasing-kasing. Og kini mahimo nga kabahin sa among pagkinabuhi. Salamat, O Dios, sa imong presensya. Salamat sa imong pulong. Salamat sa tanan nga karon tig-uban kanako sa pagsimba kanimo nining kabuntagon. Father, we praise you and we thank you in Jesus' name. Amen. Dako kaya nga atong pagpasalamat sa Ginoo na hangkon na nato ang atong Ginoong Hesukristo na siya ang bugto nga mangluluwas sa atong kinabuhi. Atong awiton ang iyang gisalipdan ang akong kalag. Salamat kay Ginoo kay sa tanan siya gyud kanunay gyud nagapasalig kanunay nga iya gitang panalipdan sa bisan na unsa man nga mga katulian nga mabot sa atong kinabuhi. Iyang gisaad kanato nga iya gitang panalipdan. Sa atong awiton ang iyang gisalipdan ang atong kalag. Ibulong ang Ginoong Jesus, tayo yang giluwas ako. Ang akong kalag gisalib, dan man niya nagamalipayon ako. Iyang gisalib
lipdanan ko. Sige. Yes, Father. Yes, so Lord. Amahan, salamat kayo kay ikaw ang among salipdanan. Walay panahon, walay butang, walay problema, o bisan pa diya sa kalipay o Diyos, nga ikaw dili magasalipod ka namo. So, Father, dalaygon ikaw. And may the Lord Jesus Christ bless each one of us. Amen. Amen.